pagkatapos nga ng 2 buwan ay eto na, ililipat na namin sa permanenteng lalagyan ang mga itinanim namin noong December ni Madam. Medyo mabagal talaga yung paglaki nila dahil nga hindi namin naaasikaso araw-araw. Do nadidiligan naman pero yung tipong maaalagaan talaga sila para mas mabilis mamunga at lumaki ay hindi namin nagagawa. Pero datapwat ganun pa man, ang mahalaga ay hindi sila namatay. Bali ang oras nga pala neto ay 9:00 na ng umaga at naglakad lang kami ni Madam. Ito talaga yung priority namin kahapon na dapat gawin. Actually, dapat nung nakaraan pa natapos to. Kaya lang kulang talaga kami sa lupa. Kaya nagpakuha muna kami kay Mac para lahat ay mailipat namin. Mas mainam kasi yung ilalagay sa paso ay matabang lupa. Para nang sa ganun ay maganda rin siyang mamunga at malulusog yung bunga niya. At bago namin matapos at simulan ang makabuluhang araw na ito, kailangan may energy muna tayo. Kaya naman, nagtimpla muna ako ng kape. Matapang na kape na kaya kang ipaglaban. Char! Alam nyo ho kasi, pag may kape tayo sa umaga pa lang, pang iba talaga yung pakiramdam eh. Kumbaga nandun yung enerhiya mo na para bang buhay na buhay yung dugo mo para tapusin yung gawain mo sa buong araw. Magandang araw mga kalagay na loves and mga ka-MV ang family. So ito na pala yung bunga ng pinaghirapan namin ng pagtatanim ni Madam. Ayan, malalaki na sila pero kailangan namin silang ilipat sa mas malalaking lalagyan kasi para mas mamunga na sila. Sobrang lusog nila guys, oh. Oh, boom. Sayang hindi nabuhay lahat kasi ang nabuhay lang dyan, sili na green, bell pepper, isang okra, kaisa-isang okra, mutya na okra, and 2 talong. Tapos meron din dyan na kamatis ata. Oh, pero wala akong nakikita ng kamatis. Ngayon, magkakape muna kami. Pero si Madam, magpuputol na siya ng empty na bottle ng Wilkins. Kasi, kulang pala yung lalagyan na binili namin. 15 lang pala yon. Pero kasi, binigyan kami ni Unak ng mga walang laman na dito. Yung mga empty bottles. So, gagamitin na lang namin. At pagkatapos nga naming magkape ay eto, sinimulan na rin namin ni Madam ang paglilipat ng mga pananim. At bago natin ipagpatuloy ang video na to, nais ko lang pong sabihin at gusto ko lang pong magpasalamat. Unang-una sa lahat sa mga nagtsatsagang manood ng aming mga videos. At marahil ay nagtatanong ka rin kung una ka palang nakapanood ng aming video kung saan probinsya kami galing. Kami po ay simpleng mamamayan ng Bulan, Sorsogon na kung saan ay malalaman mo na nasa Sorsogon ka na sa ganda ng mga kalsada. At ito ang simpleng buhay namin dito sa probinsya. Na kung wala kami sa pagsusurvey ng lupa o naninilip ng lupa, ay nasa opisina or shop kami. At kung wala naman kami sa opisina at sa shop, ay siguradong nasa laot kami na dumidiskarte na manghuli ng isda para libre na ang ulam. Kaya lang sa ngayon, garahe muna si Uno Lagahino dahil malumot daw ang dagat ngayon. Ang ibig sabihin ay bihira o konti lang ang isda na mahuhuli dahil hindi sila kalat-kalat, nasa isang lugar lang sila na kung saan ay nandun yung lumot at yun na lang ang kinakain nila. Kaya eto, ganito na lang muna ang ginagawa namin kung wala ding survey. Na dapat lang naman kasi nga po ay hindi naman namin to naaasikaso araw-araw. Nakailang lipat na nga pala ako dito. Akala ko kasi yung last na pinaglagyan ko ay uubra na o sapat na para makabunga sila. Kaya lang hindi talaga sapat yung kulang. Dahil yung dating paso ay kulang na kulang talaga sa lupa para makapamunga sila ng maayos. Kaya itong last na nabili namin na flower pot ni Madam ay talagang sinigurado namin na medyo malaki na. Yung sapat para sa kanilang ugat para makahinga. Sa panahon ngayon, lahat mahal na. Akala mo yung 100, 50 na lang. Panangka pa lang ang mabibili doon kung tutuusin. Kaya bawal ang tamad sa mga panahong ito. Kung kaya nating magtanim, ay magtanim na lang tayo para hindi na natin bibilhin at hindi na maidagdag sa budget. Lalo na yung may mga malalaking bakuran dyan. Nako, saktong-sakto yan sa panahon ngayon. Lalo na ngayon talaga na humaharap tayo sa mahal ng fuel. For sure, magtataas talaga yung mga gulay dahil nga yung mga inaangkat sa ibang probinsya, syempre kailangang i-travel. Diba kapag nagta-travel, kailangan yung sasakyan may karga. Hindi naman kasi yun aandar kung walang fuel. Kaya talagang apektado lahat pero yung iba naman sinasamantala talaga yung pagtataas. Aray ko, ganon. Simplihan lang natin dahil nga po marami pa ding pwedeng magreklamo at mai-report yung negosyo nyo. Patas lang, tipong naaayon pa rin dapat sa protocol ng nasa taas kung magkano pa lang yung idadagdag. Kawawa din naman yung mga tricycle driver, yung mga jeepney driver, mangingisda na doon lang sila umaasa ng pangkonsumo araw-araw. Kumbaga bigayan lang. Ganun. At dahil nga nangangati na ang lalamunan ko ay eto, sasabayan ko muna ito ng musika. Musika, pasok. Sa umaga pa lang, ay gising na. Sila Gahino, may hawak na camera. Ay, sorry. Hindi pala ako. Ayan na talaga.
ito na guys ang resulta ng aming paglilipat ngayong araw na to. Ayan oh. Boom! Bali gumamit na pala kami dito ng mga empty bottle ng Wilkins kasi nagkulang yung binili namin na plastic pot. So sa susunod, magdadagdag na lang ulit kami. Ayan oh. Bali hindi pala siya nagkasya lahat. Nandito yung iba. Diba ang dami? So sa susunod hindi na kami bibili ng sili na green, okra, talong, bell pepper, and ano pa nga yun? Yun, sa ngayon yun palang inaalala ko na nabuhay namin.